Hey guys, mag-share lang ulit ako. May napanood kasi ako ngayon na video about sa mga strong independent woman, yan, mga commentator. Sabi ni, ah, sabi ng babae, in 2030 daw, at the age of 30 or 40, mas dadami yung single sa ganong age. So, ba't kaya ganon? Alarming ba yun? Para sa mga lalaki. Wala pa kasi tayong divorce. Hindi kasi nila inaaprobahan yung divorce. Dapat naman na meron na tayo niyan. Freedom naman natin yan, di ba? Wala ba tayong kalayaan maging malaya, pumili ng natin, ng, natin, makakasama sa buhay. Kasi kung ayaw naman na sa'yo, bakit mo pa pagpipilitan ng sarili mo? Dapat magkaroon kayo ng magandang hiwalayan. Maayos na hiwalayan na. Hindi yung basta na lang umalis. Ano naman yung si babae, di ba? Nakaapelido ka pa. Nakaapelido ka pa sa asawa mo. Parang pag nakipagrelasyon ka, parang pag ikaw is mas mataas yung mo sa sarili mo, 'di ba? Mataas yung standard mo or mataas yung moral mo. Parang mahihiya ka makipagrelasyon na may asawa ka pa or kasal ka pa. Kasi ako ganun. Nahihiya talaga ako na kasal ako tapos makikipagrelasyon ako. Gusto ko bago ako sumabak sa ganyan. Na ako. Wala na akong apelido ko na sa pagkadalaga ko na. So sa akin, two traits ng marriage. Pinaka-importante. Una yung trust at communication. So bakit trust? Kasi trust yung magiging pundasyon ng isang strong marriage. Yung being honest, faithful, and reliable. Reliable keeps the marriage secure and lasting. Yan, di ba? Napaka, yan, trust. So, pangalawa, yung communication. Sa communication ng mag-asawa, dapat open, respectful, and understanding communication allows the couple to resolve mga conflict, yung pwede kayong mag-share ng feelings, at saka mag-grow kayo together. Kasi di ba parang sa communication, nandiyan yung magiging magkaibigan kayo, magkakaroon kayo ng talagang open sa isa't isa kung ano yung nararamdaman mo na hindi ma-hurt yung isa. Yung hindi isa silent treatment yung asawa, sasabihin mo agad kung ano yung problema. Sabihin mo na, fall out of love ka na ba? Or, bakit nagsa-silent treatment ka? Bakit? Kasi hindi naman pare-pareho yung tao. Anong, yung pakaramdam ng isa na hindi mo na iniimik, anong magiging pakaramdam nun sa partner mo, sa wife mo? Binibigay naman ang lahat, ginagawa naman ang lahat. Diba? Sana meron din kayong konting empathy sa partner nyo. Hindi lang bilang asawa or basta bilang tao. Trato nyo na bilang tao na may pakaramdam niya na masasaktan. Kasi di ba nga, pag walang trust, hindi makakasurvive ang pagmamahalan nyo. Kung walang communication, understanding is lost. Yan masisira talaga. Pag wala yan, dalawa na yan. So, might as well na yung maging kayo, tapat sa isa't isa, open. Wala na, umalis kayo ng maayos, magpaalam, magsabi kayo ng gusto nyo munang magkaroon ng sariling buhay, aayusin mo yung ganito, magbibigay ka ng pang abogado, diba? Gusto mong umalis ikaw nag-aya ng kasal tapos aalis ka na lang ng ganun. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Kasi nangyari sa akin. Yan yung nawala. Trust and communication. Yan yung wala sa amin dalawa. Mahirap talaga yung mawala yung trust. Tapos yung isa paparaning na lang. Communication, nagsa-silent treatment ka. Diba? Tama ba mag-silent treatment sa asawa mo? Binubuo niya yung pangarap nyo, tinutupad niya yung pangarap nyo, tumutulong siya sa'yo. Tinutulungan ka niyang i-build yung sarili mo, yung i-build yung future mo, tapos bigla ka mag-iiba. Bigla ka manlalamig. Bakit ganun? Kung ayaw mo na, umalis ka, wag mong perwisyohin yung mga finances niya. Wag mong perwisyohin yung isip niya, yung mga plano niya. Ganun. Yun ang nangyari sa akin. Kaya ako nagsasalita ng gito. Siguro yung the best na tao na makakapagbigay ng payo, yung ganun, nakaranas ng ganito sitwasyon. So sana hindi maging totoo yun na dadami na yung single. Paano ng ating population?
problema na nga yan sa Japan, sa mga Europe. Diba? Maapektuhan talaga yung ano natin, family, yung community. So sana ganun pa rin, mag-pray pa rin kayo, magkaroon kayo ng partner na matino, na maayos, na kayang manindigan sa marriage. Ako kasi hindi naman ako dati ayoko ng hindi ka nakasal, ganun pag magsasama, parang mataas din yung ko dyan, standard ko dyan. Nag-asawa ko, isa lang ang naging boyfriend ko. Ayoko ng maraming lalaki, paiba-iba. Dapat pala ganun, umilala ka ng maraming tao. Pero sinicure mo yung sarili mo na hindi ka, na ibibigay mo lang yung sarili mo sa taong pakakasalan mo. Ganun kasi yung ginawa ko. Kasi akala ko sa ganung paraan, makikip ko yung marriage ko, yung, kumbaga may maipagmamalaki ako. Wala kaming magiging sumbatan balang araw. Hindi pa rin sapat. So ngayon tuloy parang naniniwala na ako na hindi na ako naniniwala sa kasal. Sana mabago yung mentality ko na yun. At sana magkaroon din ng divorce sa atin. Sana ipasa na, no? Sana maging concern naman kayo sa mga kababaihan, lalo na. Tapos mga iniwanan ng maraming anak. Sana mas maging strong yung batas natin dun. Napanagutin yung mga nagpapabaya sa mga anak, sa pamilya. Kagaya sa akin, wala akong anak, pero may mga naiwan sa akin mga obligasyon ng mga bayarin, gaya ng bahay, mga insurance ng bahay, na kailangan kong panindigan hanggang 11 years pa. Kasi kaming dalawa yung bumuo ng pangarap din na magkaroon ng sariling bahay. Tapos may iwan ka mag-isa sa ganyan mga obligasyon. Pero pumirma naman siya na hindi siya maghahabol. Kasi nga naman parang wala na rin siyang obligasyon. Pero hindi ko alam kung may bearing yun. Pagka dumating na yung panahon na maghaharap na kami sa kasi ako naman din lang lahat ng mula equity hanggang paghuhulog hanggang insurance. Okay lang, maghabol siya. Bahala na si God. Yun lang. Thank you po sa pakikinig. God bless everyone.